Hi guys! Karamihan sa atin ay masyadong frustrated pagdating sa usaping internet service. Iba't ibang reklamo, kesyo mabagal, pawala-wala or poor service connection at hindi abot ang mga liblib na lugar. Kaya marami ang tuwang-tuwa every time makarinig na may bagong internet provider na papasok sa Pilipinas at nangangako ng mas magandang serbisyo patungkol sa internet signal. Kaya naman sa video na ito, pag-usapan natin ang dalawang bagong internet provider na nangangako ng pinakamagandang serbisyo. Ayon sa Daily Galaxy News, isang koneksyon na 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa karaniwang Starlink antenna at mas mura. Ito ang Taara. Ang Taara ay kumalas mula sa Google at nagniningning gamit ang kanyang mga laser. Kamakailan lamang ang Taara ay tuluyang humiwalay mula sa Alphabet at gumagawa ng ingay sa mundo ng internet gamit ang makabagong laser technology nito. Ang bagong teknolohiyang ito ay nangangako ng mas mabilis na koneksyon at mas mababang gastos kumpara sa tradisyonal na mga satellite system. Ang Taara ay lumaya o kumalas mula sa Alphabet. Guys, sa mga hindi nakakaalam, ang Alphabet ito ay ang mother company na humahawa ng iba't ibang branch ng Google. Noong Marso 17, 2025, opisyal na humihiwalay ang Taara mula sa Alphabet, ang parent company ng Google, upang maging isang independenteng kumpanya. Kilala sa paggamit nito ng laser technology. Ang Taara ay handang makipagkompetensya ng direkta sa Starlink, ang satellite internet service ni Elon Musk. Ang hakbang na ito ay isang makasaysayang sandali sa mundo ng teknolohiya dahil binabago ng Taara ang paraan kung paano tayo kumonekta sa internet, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang teknolohiyang pinapatakbo ng laser. Ang breakthrough technology ng Taara ay gumagamit ng laser beams upang magpadala ng high-speed data sa distansyang hanggang 20 kilometro sa bilis na 20 gigabytes per second. Ginagawa ito gamit ang tinatawag na light bridges na mga device na kasing laki ng isang traffic light at ikinakabit sa mga poste. Ayon sa Engadget, ang sistemang ito ay mas mabilis i-install at mas mura kaysa tradisyonal na fiber optic networks. Kaya, perpekto ito para sa pagkonekta ng mga malalayong lugar tulad ng mga isla o liblib na lambak. Ang pinakamalaking bentahe ng laser-based connectivity ay hindi na kailangan ang paghuhukay ng trenches o paglalagay ng mga kable sa mahirap na lupain. Dahil dito, nagiging mas mabilis at matibay ang internet connection sa mga lugar na dating mahirap o napakamahal abutin gamit ang tradisyonal na teknolohiya. Mabilis na paglawak sa buong mundo. Mula nang itatag ito, mabilis na lumalawak ang operasyon ng Taara. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 12 na bansa at matagumpay nang nag-deploy ng teknolohiya sa mga lugar tulad ng Kinshasa, kabisera ng Democratic Republic of Congo, at maging sa Coachella Festival sa California. Ipinapakita nito na kaya ng Taara na maghatid ng high-performance connectivity kahit sa mga dinamikong at mahihirap na kapaligiran. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 20 na empleyado ang Taara na nagsusumikap upang maabot ang mas maraming lugar sa mundo. Ang pagiging independente nito mula sa Alphabet ay nagbibigay daan sa mas maraming investment at bagong strategic partnerships na magpapabilis sa pag-unlad at pagpapalawak nito sa merkado. Ayon kay Eric or Astro Teller, ang captain of moonshots ng X, mas mabilis silang makakakonekta sa merkado, makakahikayat ng mga estratehikong mamumuhunan at mas madaling makapag-scale sa ganitong paraan. Ang hinaharap, miniaturized chip para sa mas madaling deployment.
Isa sa pinaka-kapanapanabik na plano ng Taara ay ang paglulunsad ng isang miniaturized chip sa 2026. Ang chip na ito ay papalit sa mas malalaking light bridges na magpapadali at magpapabilis sa proseso ng pag-install. Ayon sa tagapagtatag ng Taara na si Mahesh Krishnawamy, makakapagbigay kami ng koneksyon na 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa sa isang karaniwang Starlink antenna at sa mas mababang halaga. Kung maisa sa katuparan ito, maaaring bumaba ng malaki ang hadlang sa pagkakaroon ng high-speed internet, lalo na sa mga lugar na hindi kayang abutin ng tradisyonal na mga pamamaraan. Ito ay isang malakas na alternatibo sa Starlink. Habang patuloy na lumalawak ang Starlink gamit ang global satellite-based network nito, itinuturing ang Taara bilang isang lokalisado at mas abot-kayang solusyon. Ang Starlink ay mahusay sa pagbibigay ng malawakang coverage sa malalayong lugar, samantalang ang Taara ay nakatuon sa partikular na mga lokasyon tulad ng mga nayon, isla at malalaking events kung saan ang laser technology nito ay maaaring ma-deploy ng mabilis at may mas mababang gastos. Bagamat maaaring magmukhang magkatunggali, may posibilidad na ang Taara at Starlink ay magtulungan, kung saan Starlink ang sasakop sa malalawak na rehiyon mula sa kalawakan, habang ang Taara naman ang magbibigay ng mabilis at matibay na internet sa mga espesipikong lugar na may mataas na pangangailangan. Sa ganitong paraan, maaaring sabay na bumuo ang dalawang teknolohiyang ito ng isang mas malawak at epektibong infrastruktura para sa hinaharap ng internet connectivity sa buong mundo. Alam nyo guys, ang isa sa advantage pag nagkakaroon ng panibagong kakompetensya ang isang internet provider ay nagkakaroon sila ng upgrading system upang hindi mapag-iwanan sa bagong karibal sa negosyo. At nagiging daan ito upang mas gumanda ang serbisyo na nakukuha ng mga consumer or subscribers. Alam naman natin na sa panahon ngayon, marami ang mga kabuhayan na nakasalalay sa internet, lalo na sa mga office workers, BPO or work from home, online selling, vloggers at marami pang iba. Kaya sana mas mapabilis ang pagkakaroon ng Starlink at Taara internet provider sa iba't ibang sulok ng Pilipinas o mundo. Kasi pag mabilis ang internet, mas mapabilis din ang transactions, trabaho, mas malaki ang kita at hindi nasasayang ang oras o panahon.